Ni padang mo. Tadi apa? Saya. Kau kehik on sini go. Naon na naman mo? Dua ya bro. Wah, ya bagus ya. Tahu. Okay. Prayer dulu. Pray to God. Holy Father, Son, Holy Spirit. Amen. Humanika, O Espiritu Santo, una sa kalayo sa imong gugma, ang mga kasing-kasing sa imong mga alaga, ipadala ang imong Espiritu, o magmugna siya, o baguhon mo ang dagway sa iyo. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And bring us to the test. Deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening. Ako day si Kuan, Brother Hermes Cabansay. Ang topic na kurong gabiuna is ang kumpisal sa pari. Yeah. Si San Padre Pio, Padre Pio ningon nga, confession is the soul's bath. Ang pagkumpisal kuno mo ay pagkaligo sa kalag, no? Even a clean and unoccupied room gathers dust. Bisan pagaling ang sa kwarta wala puy niya limpyuhan, pero magpabilin nga dunay abog mo nga nato niya, no? Return after a week and you will see that it needs dusting again. Balik ka sa after 1 week nga na sa abog, limpyuhan na sa siya. Ingon sa rin na nga itong talag, no? Na kanihanglan na ay maintenance aron kini magmalimpyo. Mga kanina atong topic ang gabiuna, ang pagkumpisal. No? Ang atong topic outline, ang panudlo sa simbahan, mga epekto sa salang mortal, mga epekto sa sakramento sa kumpisal,
sukaranan sa kasulatan, tubag sa mga pagsupak, ang bintaha sa sakramentohanong pagkumpisal, mga buhat sa manulsulon, mga buhat sa manulsulon. So atong sugda, narita sa panudlo sa simbahan. Unsa man ang sakramento sa kumpisal, no? Kini ang sakramento din kadtong nga mahinulsulon nga makasasala makadawat sa pasaylo gikan sa Dios nung kaluoy alang sa mga salaod nga nabuhat bato kaniya ug sa samang higayon gipasiguli uban sa simbahan nga ilang nasamdan pinagi sa ilang mga sala ug nga pinaagi sa gugma, pinaagi sa pagpanigingnan o pinaagi sa pagampo ng budlay alang sa ilang pagkakabi. Catechism ng Catholic Church, paragraph 142, 1422. Pagpasabot, diha sa kumpisal, duha ka butang may tabo. Ang pagpasaylo kung sa mga sala nga nabuhat nga to sa Dios, ang kaduha, pagpasiguli nga to sa simbahan, kinsa nasamdan tungod sa sala nga gibuhat. Aduna sa kansin nakalain-laing ngalan ang pagkumpisal, no? Kaning sakramento sa kumpisal. Gitawag usab siya og sacrament of conversion o pagkakabi, because we are called to conversion from sin. Tungod kay kita gitawag alang sa pagbag-o gikan sa sala, no? Gitawag usab siya kini og sacrament of penance kung penitensya, because we are called to make amends for our sins, no? Mark 1:15 ingon man nga the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. Number 3, gitawag usab siya kaning confession, sacrament of confession, kung pagkumbisal. Because we confess our sins to Jesus Christ through a priest in persona Christi. Kaupat, sacrament of forgiveness, kung pagpasaylo. Since Jesus forgives us of our sins through the priest, atong hinumduman mga igsoon nga dili ang pari may nagpasaylo nato kung dili si Hesukristo nga girepresentahan sa pari. Gitawag usab kini og reconciliation, sacrament of reconciliation, kung pagpasighuli. Through this sacrament we are reconciled back to God and to our brothers and sisters and the church. Ang pangutana, nga doon na may sakramento sa kumpisal, human sa bunyag. Anong naaman, di ba ang bunyag? Ingon man sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 11, kamu na hinduan na, kamu na balaan, kamu gimatarong sa Ginoo, Ginoong Hesukristo, diha sa Espiritu sa Dios. Naitabo kini, diha sa gimunyagan ta. Yan na ako may pagkumpisal sa sala. Kung ibunyagan na tagipapas naman ang atong sala, ngano man na siya. Kunya napagita mabasa gikan sa kang apostol Juan, ningon siya nga kung muingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kagalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Lain na sang bikil. Managtabon niya, man pasaylo naman ta sila panunod na asa day napadilait. O katapusan nato Ginoong Hesukristo mingon pagyud, pasayloa kami sa among mga sala diha sa atong our Father. Ngano man na siya mga igsoon? Ngano doon na pa may pagkumbisal human sa bunyag? Kay bisan pa niini ang bagong kinabuhi nga nadawat diha sa Kristiyanong pagkahisako, biyot pasabot sa bunyag, wala mo wagtang sa kahaguka o kahuyang sa kinaiya ni ang pagkahilig ngadto sa sala. So our wounded nature nagpabilin naa sa bisan na bunyagan ta o gani sa tradisyon pa ginganna ni siya og concupiscence, kung pagkahilig ngadto sa sala, no? Gana na ta nga igsoon gamay bikil lukapa nga God in His wisdom, He is omniscient, kay bawo sa tanan, may bawo siya ng tahuyang mao nang institute siya ning sakramento sa kumpisal aron kung kita may lukapa magani kita makabangon ug mabalik nga mahinloan ta, mabalaan na sa ta, unya magmatarong na sa ta atubangan sa Dios. Amen ba mga brothers? Amen. Huwat ato.
Now, atong isgutan ang mga epekto sa salang mortal kay kani maging salang mortal mao magini sa gi-design sa atong Ginoo nga maato gini sang pangitaan mapasaylo na tong sala. So aton niyang isgutan unsa man ang epekto sa salang mortal. Ni aton ni siyang i-juxtapose atong isbutag side by side nindot lagi ta atong kung kita mo side by side sa unsa sa epekto sa kumpisal. Una, epekto sa salang mortal. Una, kamatayon sa kalag. Ang salang mortal mo resulta sa espirituhanon nga kamatayon sa kalag tungod kay kini mo papas man sa kinabuhi sa kalag nga mao ang grasya nga makasantos. The sanctifying grace which is the life of our soul mawagtang na siya mapapas kung kita makakomit og mortal sin. Mabasa nato na sa San Lucas apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kay ang imong igsoon namatay na o karon nabuhi nawala siya o karon gikaplagan. Refer na siya atong minundong ta sa prodigal son, no? Wala naman to siya mamatay physically god. The death nga gi-refer dito was a spiritual death. Tungod kay nahilay siya nagbuhat sa salang mortal, nilaya siya, nagkinabuhi siya nga mausikon mo itong namatay siya, gi-consider siya nga namatay spiritually. Na unsam sa epekto kung kumpisal ta. Kung kumpisal ta, paghatag sa grasya nga makasantos, ihatag nagbalik na to ang grasya makasantos. Pinaagi niini nga sakramento ang Dios mupahiuli kanato gikan sa espirituhanon nga kamatayon ngadto sa kinabuhi sa espiritu. So ibalik to ang sanctifying grace aron nga atong kalag mabuhi kay namatay to siya tungod sa atong pagpakasala. Pasa na nato sa Juan 5:24, sultihan ko kamo ang namati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan tungod kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Juan 5:24. Napilain kang San Juan nga apostol, niya ni ako aron magkabaton kamo o kinabuhing madagayaon. I have come that you may live and live life to the full. Laing epekto sa salang mortal. Mulumpag sa tanang tang merito, ang salang mortal moguba sa tanang merito sa atong nga maayong buhat nga nahimo diha sa kahimtang sa grasya. So while we're in the sanctifying grace, we earn merits due our good works nato, but once we commit sin, mortal sin, katong tanan mapapas. Sumala sa libro ni Ezekiel, chapter 33 verse 13, bisag nag-ingon ako nga dili gayud mamatay ang matarong, apan kung magsalig siya sa iyang katarong ug magpakasala, mahimong walay pulos ang matarong niyang binuhatan ug mamatay siya nga makasasala. Sus kasayang mga igsoon sa atong mga maayong buhat nga mas kasala ta ug mortal mapapas man dayon na kita we have to be good